Sa pagkakaalam ko, naghahanap si Madam Ching ng pwedeng maging katulong para dalhin sa kapatid niya. Yung matandang mag-asawa na nasa Maynila. Ang yaman ng mga yon pero walang mga anak. Tahimik na inarrange ni Pia ang mga gulay sa pwesto niya. Nasa palengke sila ngayon at nagtitinda ng mga gulay at iba pang rekados na pangkusina. Nang matapos na ang dalaga sa ginagawa, ay bumalik na siya sa upuan para mag-inventory ulit sa naging kita nila sa araw na yon. 3 sila na naka-assign sa table na yon bilang mga tindera ni Madam Ching. Kahapon ay mag-isa na lang siya sa bigasan na pag-aari pa rin ni Madam Ching pero mas busy kasi sa araw na ito ang tindahan sa palengke kaya 3 silang nag-aasikaso. Pero wala namang ibang ginawa ang dalawa niyang kasama kung hindi ang magchismis ng magchismis. Baka isa sa atin ang dalhin doon. Nako, swerte talagang magiging katulong nila. Pantasya pa ni Joy. At saka, halos kada buwan daw din yung nagta-travel sa ibang bansa kaya ang swerte talaga. Dagdag pa ni Jessa. Hindi na pinansin ni Pia ang dalawang kasama niya at nagpatuloy na sa kanyang ginagawa. Wala siyang panahon makipagchismisan sa mga kasama niya dahil wala naman siyang mapapala. Magandang oportunidad sana yon na maging katulong ng mag-asawang matanda pero inaalala niya ang kanyang mga kapatid. Medyo sakitin na rin kasi ang nanay niya at 4 pa silang magkakapatid. Hindi pa gaanong maaasahan ang mga ito sa bahay at buhay dahil napakabata pa. Natatakot siya na baka malihis sa mga maling landas ang mga kapatid niya, lalo na at mga babae pa ito. Si Pia ang panganay sa kanilang magkakapatid at bago lang din pumanaw ang kanilang ama dahil sa malubhang karamdaman. Napilitan din si Pia na tumigil muna sa pag-aaral upang matulungan ang inay sa kanilang tustusin sa araw-araw na buhay. Second year college si Pia at kasalukuyang isa sa mga tindera ni Madam Ching, isang Filipino-Chinese malapit sa lugar nila. Nung una ay ayaw pa siya nitong tanggapin dahil bata pa raw at baka tutunga-tunga nga sa trabaho. Sigurista rin kasi ang mga incheck at ayaw nila yung kukuha sila ng mga trabahante na sa tingin nila ay hindi makakatulong sa paglago ng negosyo. Ayaw nila ang tatamad-tamad sa lahat, kaya pinakita ni Pia na karapat-dapat siyang tanggapin ito. Kung makati lang din talaga ang bibig ng dalaga, ay baka isinumbong niya na ang mga kasama niya sa trabaho na tsaka lang naman nagsisipag-sipagan ang mga ito sa tindahan ni Madam kapag nandoon ang may-ari para bumisita. Ikaw, Pia, baka gusto mong mag-Maynila. Baling sa kanya ni Joy habang kumakain ng siopaw. Tipid ng ngiti ang iginawad ni Pia kay Joy. Tingin niya ay pwede naman niya itong maging kasundo kung hindi lang ito tsismosa. Gusto niyang matawa sa sariling isip kaya ikiniling na lang niya ang ulo na ikinataas naman ng kilay ni Joy. Maganda naman ang pasahod ni Madam Ching dito. Bakit pa ako magmamaynila? Sagot ng dalaga at tumayo mula sa pagkakaupo para kumuha ng tubig. Malay mo, mas malaki yung doon. Ikaw kasi yung dalaga rito sa atin kaya maganda. Wala kang alalahanin kung sakali. Nako, kung wala lang talaga akong anak na may iwan, baka ako nang mag-volunteer. Parang biro na sinabi ni Joy. Te, parang kanina lang gusto mong isa sa inyo ni Ate Jessa ang makuha ni Madam Ching. Pabalik na biro naman ni Pia, sabay balik sa picture sa ref. Humagalpak naman ang tawa si Jessa dahil sa naging sagot nito. Kung makapagsalita ka naman, Joy, para kang napaka-responsableng nanay. Banat naman ni Jessa. Medyo may point nga naman ito. Ilang beses na nga bang nakipag-textmate at itinatanggi na may anak itong iniiwan sa kanila at dalaga pa raw siya. Hindi naman yun seryosohan, no? Yung mga inaano ko na mga lalaki, mga pastime lang yun. Ikaw nga riyan, hindi ka makaalis para magtrabaho sa malayo dahil seloso yung jowa mo. Akala mo naman pabigat naman yung syota mo. Sabi naman ni Joy na ikinainis naman ni Jessa. Napailing na lang si Pia at pinabayaan na lang ang dalawa na ngayon ay nagbabangayan na. Gusto man siyang may masabi sa mga naging sitwasyon ng mga kasama niya, iniisip rin ng dalaga na may rason sila kung bakit ganoon ang kani-kanilang mga buhay. Alam nila kung ano ang pinagagagawa nila at labas na siya roon. Hanggat hindi hinihingi ang opinyon niya ay hindi na dapat siya magsalita ng kung ano pa.
Minsan kasi may mga bagay na hindi na natin dapat pinapakialaman, lalo na at wala rin namang mangyayari kung makikisawsaw pa tayo. Yun nga, Pia. Baling ni Jessa sa kanya, tapos na siguro sila ni Joy magbangayan, kaya siya naman ang kinakausap. Mas malaki ang sasahurin mo kay Senyora Chona. Milyonaryo ang mag-asawang Tan, kaya paniguradong mas gagandang buhay mo ron. Dagdag ni Jessa na tunog pangungumbinsi na. Sasagot na sana ang dalaga sa sinabi ni Jessa nang biglang dumating si Madam Ching. Kaagad silang nagsitayuan para salubungin ang amo na kadarating lang. "Kumusta ang tindahan?" Bungad ni Madam Ching at isa-isa silang sinuyod ng tingin. "Ayos naman po, madam. Baka gusto niyo po gawan ko po kayo ng merienda?" Alok ni Joy sa amo. "Huwag na at mabilis lang naman ang pakay ko rito dahil may gagawin pa ako. Luluwas din ako pa Maynila." Agad na sagot ng butihing ginang. "Pia," baling ni Madam Ching sa dalaga. Parang may bumundol bigla sa pagkatao ni Pia nang tawagin siya ng kanilang amo gamit ang seryosong boses. "Po," at tubiling sagot ni Pia sa amo. "Gusto kong ikaw ang ipadala ko sa Maynila para maging katulong ni Ate Chona. Ang gusto kasi nila ay yung bata pa para pwede nilang madala sa ibang bansa o kahit sa tuwing magta-travel sila. Kapag may mga edad na at may mga dinadamdam ay hassle lang yon." Diretsyong litanya ng ginang na nakapagpatulala sa dalaga, maging sa dalawang kasamahan niya na sina Joy at Jessa. Hindi siya kaagad nakasagot sa mahaba at diretsyang pakay ng ginang. Nang makarecover si Pia sa pagkatulala, agad siyang umiling na tila nahihiya sa sinabi ng amo. "Salamat sa konsiderasyon at pagpili sa akin na maging katulong ni Senyora, pero nalalayuan na kasi ako, madam. Malayo na po yung Maynila at sa tingin ko po hindi pa ako handa na iwan ang pamilya ko rito. Maliliit pa kasi ang mga kapatid ko at sakitin na rin si nanay, kaya..." "Hindi ka handa na iwan ang pamilya mo para sa mas malaki na oportunidad, Pia?" Taas kilay na sinabi ng ginang. Bahagyang iniyuko ng dalaga ang ulo at nag-isip ng mas malalim. "Maayos naman po yung sahod ko rito sa inyo, madam," ani Pia sa maliit na boses. "Wala pa sakaling kingan ang binibigay ko sa yung sahod sa kayang ibigay ni ate. Kung iniisip mo ang kinabukasan mo at ng pamilya mo, ako na ang magagarantiya sa'yo na mas matutulungan ka nila." Buntong hininga na sinabi ni Madam Ching. "Pero hindi naman kita pinipilit. Nasa inyo pa rin naman ang desisyon. Bibigyan kita ng isang araw na para makapag-isip at kung anong magiging desisyon mo, sabihin mo sa akin kaagad." Nakangiting saad ni Madam Ching bago tinapik ang balikat ng dalaga, tsaka na nagpaalam. "See? Pia, sayang yun. Isipin mo kapag nandun ka na, may papagamot mo ng nanay mo at hindi nahahantong sa pagtigil ang mga kapatid mo sa pag-aaral. At ikaw rin, pwede mo na mapaaral ang sarili mo kapag nakaipon ka na ng malaki." Lapit sa kanya ni Joy sa bayugyug ng marahan sa magkabila niyang balikat. "Oo nga, Pia. Nako, nasa huli pa naman ang pagsisisi." Sabat naman ni Jessa. Kagatlabi at wala sa sariling napaupo si Pia sa monoblock chair at napatingin sa kamatis na nasa harapan niya. Tama nga sila, pero kaya niya ba? Kaya niya bang malayo sa pamilya? Papaano kung may mangyaring hindi maganda sa pamilya niya tapos nasa malayo siya? Nagbuga ng hangin si Pia at nag-isip-isip pa. Bahagya niyang tinabingi ang ulo. Paano kung walang mangyayaring masama? Hindi ba dapat ganito ang iniisip ko? Bulong ni Pia sa sarili. Tama, kung iniisip ko na may mangyayaring masama sa pamilya ko, dapat mas iisipin ko kung papaano kung wala naman talaga. Walang mangyayari kung puro lang ako negatibo, hindi ba? Bulong niya ulit sa sarili. Hanggang sa pag-uwi ay daladala pa rin ni Pia ang isiping iyon. Nang matanaw niya ang munting tahanan, ay kaagad niyang inayos ang sarili. 6:00 na rin naman ang hapon at medyo gutom na siya. Nagdala na rin siya ng isda na bangus at mga rekados galing sa tindahan. Pagkarating ni Pia sa bahay nila, ay kaagad siyang napangiti nang makita ang ayos ng kanilang pamilya. Ang sunod sa kanya na kapatid ay nasa kusina at nagluluto, habang ang maliliit na kapatid ay nasa salas at nagsisigawan ng kani-kanilang mga takdang aralin. Ang nanay naman nila ay nasa kabilang dako ng sala at nagtutupi ng kanilang mga damit.
Nay! Tawag ng dalaga sa kanyang ina. Oh, Pia, nandito ka na pala. Masiglang bati nito. Tumayo ang kanyang ina, sabay dala ng mga natapos na natupi na damit para ipasok sa loob ng kwarto. Mary, kunin mo na yung dala ng ate nyo para makapagpahinga muna siya. Utos nito sa isa niyang kapatid. Apo! Kaagad namang lumabas ng kusina si Mary para kunin ang mga supot na dala ni Pia. Anong gagawin ko rito, ate? Sinigang ba? Tanong ni Mary. 2 kilo yan, prituhin mo yung iba para mabaon pa ninyo bukas at para may ulam na rin tayo. Marahang sagot ni Pia sa kapatid. Sige ate, sagot naman ito bago bumalik sa kusina. Kumusta naman ang araw mo anak? Alam kong pagod ka kaya pasensya ka na kung nagtatanong pa ako. At tubiling sabi ng nanay niya. Umiling si Pia, sabay hawak sa magkabilang kamay ng ina. Ayos lang ako, Nay. Hanggat nasa maayos tayong kalagayan ay sapat na sa akin yon. Nakangiting sagot ng dalaga. Nang sumagi sa isip niya ang kanina pang bumabagabag sa kanya, saglit na nagtagal ang mga mata niya sa ina. Nay, kung may mas magandang oportunidad na naghihintay sa akin sa malayo, papayag ba kayong maiwan ko muna kayo rito? Panimula ng dalaga. Marahang ngumiti ang kanyang ina at hindi nagdalawang isip na tumango. Oo naman anak, kung ang inaalala mo'y ako at ang mga kapatid mo, huwag kang mag-alala. Kaya ko pa naman sila alagaan. Si Mary maaasahan ko naman pagdating sa mga gawaing bahay. Responsableng mga kapatid ang mga kapatid mo kaya huwag kang mag-alala. Alam kong alam mo yon. Napangiti si Pia sa narinig at sinulyapan ang mga mas nakakabata niyang kapatid na abala pa rin sa pagsasagot ng kani-kanilang mga takdang aralin. Bakit anak? May mas maganda bang naghihintay sa'yo sa malayo? Tanong pa ng kanyang ina. Bumuntong hininga si Pia bago tumango. Opo. Magiging katulong daw po kay Senyora Chona sa Maynila. Ako yung gusto po ni Madam Ching. Wala namang anumang reaksyon na nakikita si Pia sa nanay niya na dapat na ikabahala. Napabuntong hininga ito sabay hawak sa magkabilang pisngi. Kilala ko si Chona. Medyo istrikta yon pero mabuti at mabait na tao yon. Wala kang dapat ipangamba sa kanya at sa amin. Kaya wag mo kaming isipin kung yan ang pumipigil sa'yo. Mas gaganda ang kinabukasan mo ron anak. Bahagyang gumagaral-gal ang boses ng kanyang ina sa pagkasabi ng mga salitang iyon. Alam kong responsibilidad ko ang anumang ginagawa mo ngayon, Pia. Umilig naman ang dalaga sabay pahid sa luhang lumandas sa pisngi ng kanyang ina. Nay, napag-usapan na natin to, hindi ba? Gusto ko itong ginagawa ko ngayon. Gusto kong tumulong para sa pamilya. Hindi nyo kasalanan ang anumang mga pagsubok na kinakaharap natin. Desisyon kong buhatin ang anumang bigat at wala akong pinagsisisihan. Kung iniisip nyo na imbes na nag-aaral ako at hindi nagtatrabaho, sana iniisip nyo rin po na mas gusto ko munang magtrabaho para mabuhay tayo. Kasi alam kong mas mapapanatag ako kapag nakikita kong nasa maayos kayong kalagayan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Mahabang sabi ng dalaga. Ang paaralan, nandiyan naman yan lagi. Yung pangarap ko na para sa akin, buhay na buhay pa rin naman sa akin ay, huwag din po kayong mag-alala. Kapag okay ng mga kapatid ko at may ipon ako, mag-aaral pa rin ako. Pagbibigay seguridad na sabi pa ni Pia. Tuluyan na ngang umiyak si Delia nang marinig iyon galing sa kanyang panganay. Alam niyang kahit mahirap lang sila ay hindi yun naging hadlang para magkaroon siya ng mga anak na may pusong mapagmahal at respetong hindi lang sa mga magulang at kapwa, kung hindi pati na rin sa kani-kanilang mga sarili. Ate! Nay! Maghapunan na po tayo! Marahang tawag ni Mary sa kanila na nasa hamba ng pintuan pa ng kusina. Nang sumunod na araw, naiintriga siyang nilapitan ng mga katrabaho. Kumusta? Anong desisyon mo, Pia? Bungad ni Joy pagkarating niya pa lang ng tindahan. Ano ba, Joy? Hindi pa nga nakakaapak si Pia sa loob ng tindahan ay na agad ang ibinubungad mo sa kanya. Nakaka-bad trip yan, alam mo ba yon? Bara naman ni Jessa. Natawa na lang si Pia at inilagay ang tote bag sa loob ng locker. Wala pa namang mga customer, kaya dumiretso si Pia
sa kanilang stock ng asukal para makapag-repack. Sumunod naman ang dalawa sa kanya. Bumuntong hininga si Pia. Alam ni Pia ang hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi niya sinasagot. Kaya naman, napagpasyahan niyang sabihin na lang kung ano ang kanyang plano. Oo, maikling sabi ni Pia. Pambihira naman. Oo? Anong oo? Natatawang sabi ni Joy. Oo, ayaw mo o. Oo, natutuloy ka. Kunot noong tanong naman ni Jessa. Oo, tutuloy ako. Kaswal na sagot ni Pia. Napatili naman ang dalawa sa naging sagot niya. Kaya kahit papaano, napangiti na rin si Pia. Hindi niya alam bakit tuwang-tuwa ang mga ito sa naging sagot niya at pagpayag na dalhin siya sa Maynila. Dalawa lang naman siguro ang magiging rason. Una, maging panatag na sila sa pagchichismisan nang hindi na iisipin na baka magsumbong siya kay Madam Ching. O kaya naman, masaya ang mga ito na magiging maganda ang buhay niya roon tulad ng iniisip nila. Kahit anuman ang rason, itatawa niya na lang at ipagpapasalamat. Tahimik na nakatanaw si Pia sa labas ng bintana ng eroplano habang may mga luha na dumadaloy sa magkabila niyang pisngi. Sabi ng kanyang ina, ayaw siyang ihatid sa airport at baka sumakit lang ang dibdib kapag nasaksihan ang pag-alis niya. Madaling araw pa lang kanina nang sunduin siya ng driver ni Madam Ching at nag-iwan na lang siya ng sulat para sa nanay at mga kapatid niya, pati na rin ng perang naitabi niya. Mahirap mawalay sa pamilya, pero para sa kinabukasan ng dalaga at sa pamilya niya, kailangan niyang magtiis at magsakripisyo. Masasanay ka rin, Pia. Untag ni Madam Ching sa tabi ng dalaga. Dali-daling pinunasan ni Pia ang luha sa mga mata bago nilingon ng ginang. Po? Hayaan mo ang sarili mong mangulila, masaktan at maghanap. Dahil kapag makikita mo na ang bunga ng pagsasakripisyo mo, magiging maayos ka rin. Ganyan talagang buhay. Pampalubag loob ni Madam Ching. Kumain ka muna at para makaidlip na rin dahil medyo malapit na tayo. Dahil sa sinabi ng ginang ay mas gumaan ang nararamdaman ng dalaga. Tama nga ito, ilabas niya lang ang lahat ng anuman na kanyang nararamdaman dahil normal lang naman yon. Baka ikabaliw niya pa kung kikimkimin niya lahat ng anumang emosyon na dinadala niya. Mula sa airport ay sinundo sila ng driver at pagkarating sa isang exclusive na subdivision, napatingala si Pia sa napakalaking gate ng mansyon ng mga Tan habang si Madam Ching ay may tinatawagan sandali. Nang sinenyasan siya nito na i-ring ang doorbell, halos manginig pa ang mga daliri niya sa pagpindot. Humigpit ang pagkakahawak niya sa lumang bag nang biglang bumukas iyon. Automatic pala ang gate. Nakakamangha naman, sigaw ng utak ng dalaga. Arman, pakidalang mga gamit ko pati na rin yung kay Pia. Utos ni Madam Ching sa driver na sumundo sa kanila sa airport na hula niya ay family driver ng mga Tan. Opo, madam. Sagot naman ng driver. Hindi naman mabigat ang bag na dala-dala ng dalaga kaya hindi na sana niya ibibigay ang kanya. Kaya lang, nawindang siya sa sinabi ng driver. Akin na iha at baka masisante pa ako. Kamot ulo na sabi ng driver sa kanya. Ganun po ba? O heto po ang bag ko. Eto lang bang bag mong dala iha? Nag-aatubiling tanong ng driver. Opo manong, yan lang po ang gamit ko. Maiksing sagot naman ng dalaga na medyo natataranta. Nang tuluyan na silang makapasok sa mansyon, halos hindi na makahinga ang dalaga sa nakikita niya sa loob. Kahit doon pa lang sa labas, masasabi niya na malaparaiso. Parang nakakahiyang nagawi ang isang tulad niya sa lugar na yon. China! Tawag ng isang masiglang may edad na ginang pababa sa magarang hagdan na parabang may mga ginto at pilak na nakadikit sa kahit saang sulok ng dinadaanan nito. Bahagyang napayukod ang dalaga nang saglit na magkasalubong ang mga mata nila ng ginang. Halos kamukha ito ni Madam Ching pero mas istrikta at malditang tingnan ang madam kesa sa senyora. Ate Chona, I miss you! Bati pabalik ni Madam Ching at tuluyan ang nagyakapan ng dalawa nang makababa na ito sa hagdanan. I miss you too, my dear sister. Nagpa-prepare ako ng breakfast para sa inyo at para makapagpahinga na rin kayo after.
Ani Senyora, sabay baling naman kay Pia. Anyways ate, this is Pia. Yung sinasabi ko sa'yo, pakilala ni Madam Ching. Hello po, magandang umaga po. Puno ng galang, nabati ni Pia. Oh, hello Pia. Mamaya na tayo mag-get to know each other at kailangan munang magkalaman ng mga tiyan ninyo. Tatawagan ko na rin si Anton para sabihin nandito na kayo. Nakangiting sabi ni Senyora bago ito bumalik sa itaas para tawagin siguro ang asawa niya. Nang nasa hapag na sila, gulat na gulat si Pia sa mga nakahanda sa mesa. Parang may fiesta sa tingin niya sila lang din naman ang kakain. Kumain ka na Pia at bawal pinaghihintay ang pagkain. Seryosong sabi ni Madam Ching sa dalaga. Opo. Habang sumasandok si Pia sa mga masasarap na pagkain sa hapag, hindi niya mapigilang hindi maisip kung ano kaya ang kinakain ng pamilya niya. Alam niyang madalas almusal nila ay kape at tinapay, toyo o pritong isda naman sa tanghalian, pero sapat naman na din sa kanila yon basta may nakakain lang at busog silang papasok sa trabaho at sa paaralan. Pia! Napakurap-kurap ang dalaga nang may tumawag sa kanyang pangalan. Gulat na gulat siya nang si Senyora pala ang tumawag sa kanya. Nakaupo ito sa harapan niya at may ngiti sa mga labi. Sorry po, ano po yon? Medyo tarantang sagot ng dalaga. Nilingon din niya si Madam Ching na bahagyang nakataas ang kilay. Ano ka ba Pia? Isang tabi mo muna yung pagiging emotional mo. Saway ng utak ng dalaga. Ang sabi ko, ilang taon ka na? Mahinahon ulit na tanong ng Senyora sa kanya. 22 po, Senyora. Ang bata mo pa nga. Alam kong hindi ka pa nakapagtapos kaya hanggang saan ang educational attainment mo? Second year college po. Tumango-tango ito at maingat siyang tinitigan. Sayang ka naman kung hindi ka makapagtapos. Gusto mo bang mag-aral? Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ng dalaga nang marinig niya ang mga katagang yon kay Senyora. Pero ano bang pakay niya rito? Magtrabaho, hindi ba? Tumikhim siya sabay kalma sa sarili. Opo, Senyora, pero kailangan ko po munang magtrabaho at mag-ipon para mapaaral ang sarili ko at matulungan ang pamilya ko. Ako na lang din kasi ang inaasahan ng pamilya ko, lalo ng mga kapatid ko po. Lahat sila pinapaaral ko po. I like your strong determination, Iha. Hindi ka bagay maging katulong dito. Nakangiting sabi pa ng Senyora. Mabilis na lumipas ang 8 taon. Alalang-alala si Delia nang makitang puro pasa ang mukha ni Mary, ang sunod na kapatid ni Pia. Sabog na sabog din ang buhok nito na tila ay kagagaling lang sa sabunutan at rayot. Diyos ko anak, anong nangyari sa'yo? Natatarantang tanong ni Delia sa anak. Wala lang po ito, Nay. Naghihina pang sagot nito sa kanya. Inayos nito ang medyo naggusot ng uniforme sabay singhot sa sipon na sa tingin niya ay kagagaling lang din sa pag-iyak. Anong wala? Puro pasang mukha mo, oh. May mga kalmot ka pa sa magkabilang braso. Ano bang nangyari? Nag-aalalang tanong pa ni Delia. Si Ate Pia kasi pinagsasalitaan nila ng masama. Kahit ano-ano na lang yung pinagkakalat nila Christy at Annalyn tungkol kay ate. Tuluyan ang umiyak si Mary habang nagsusumbong sa kanyang ina. Kunot noong napatitig ang ginang sa anak. Anong sinabi nila? Nay, wag na po. Baka mapano pa kayo ron eh. Pabayaan na lang po natin sila. Hindi naman po totoo ang mga ibinibintang nila kay ate. Pabayaan na lang po natin. Pagmamakaawa ni Mary habang sunod siya ng sunod sa nanay niyang susugod sa bahay ni Annalyn at Christy. Hindi rin kasi nalalayo ang bahay nila sa bahay ng mga inggiterang iyon kaya madali lang sugurin. Ang kinatatakutan lang din ng dalaga ay baka atakihin sa puso ang kanilang ina. Hindi pwedeng basta-basta nilang ginagano ng Ate Pia mo, Mary. Wala silang karapatan na pag-isipan ng gano'n ng ate mo. Nagtatrabaho yun ng marangal sa malayo. Galit na sabi ng ginang. Walang nagawa si Mary nang tuluyan na nga silang makarating sa bahay ni na Annalyn at Christy. Kung sineswerte nga naman, nandun din ang mga nanay nito sa labas ng mga bakuran.
As usual, nagchichismisa na naman dahil walang ibang magawa sa buhay kundi ang makialam ng makialam sa buhay ng ibang tao. Merlin! Sita! Ilabas nyo nga yung mga anak ninyo? Galit na bungad ni Delia sa mga ingrata. Hoy! Delia, butit ikaw nang nagkusa na magpunta rito. Malaki rin ang atraso niyang anak mo sa anak namin dahil binalian niya ng kamay si Christy. Si Annalyn naman iyak ng iyak dahil sinipa niyang Bruhilda mong anak. Tapos ikaw pa tong galit-galitan? Ayos rin kayo ah. Singhal din ni Merlin, ang nanay ni Christy. Buti nga sa mga anak ninyo dahil pinagtanggulan nito ang kapatid niya. Kung hindi lang sana makikitid ang utak ng mga anak ninyo tulad ninyo at may tabas ang mga dila, wala sanang mangyayaring ganito. Sarkastikong tumawa ng malakas si Sita sabay duro sa kanila gamit ang walis tingting. Bakit? Hindi ba totoong naging bayaran ng panganay mo, Delia? Hindi ba'y binenta siya sa mga incheck? Napaka-imposible namang katulong lang siya ron sa Maynila, tapos may kaya na kayo at nakapagpatayo pa talaga ng bahay. At hindi lang yan, nakabili pa kayo ng lupa at may sasakyan pa. Nagtawanan ang mga taong nakarinig sa sinabi ni Sita na alam ni Delia at Mary na sinang ayunan din ng mga walang hiya. Taas-baba ang hininga ng ginang habang nanginginig ang mga kalamnan nito. Mama, uwi na po tayo. Pagmamakaawa ni Mary. Buti nasikmuran yung kaigan ng mga perang ipinapadala ni Pia sa inyo. Ilang taon na bang nakalipas at hindi pa nakakauwi ang anak mong yon? Siguro malakweba na ang... 8 taon na rin po nakalipas, Aling Sita. Putol ng isang napakalamig na boses sa likod ni na Mary at Delia. Kita ng mag-inang Mary at Delia kung papaanong namutla ang mga mukha ng mga taong nasa harapan nila. Pero mas lalo silang kinilabutan nang mapagtanto nila kung sino ngayon ang nakatayo sa kanilang likuran. Mas trumiple ang ninig ni Delia nang malingunan si Pia. Pananabik, galak, lungkot at saya ang nararamdaman ng ginang nang sa wakas ay makita ang anak na matagal nang nawalay sa kanila. Pero ang mas nakakapangilabot ay nakasuot ito ng isang uniformeng hindi pamilyar sa kanila. Ate, kailan ka pa po naging flight attendant? Manghang tanong ng kapatid niyang si Mary. Nginitian lamang ni Pia ang kapatid, sabay akay nito at ang nanay nila na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala na sa wakas ay nakauwi na ang panganay na anak. Pasensya na po Aling Sita at Aling Merlin sa nangyari sa mga anak ninyo, pero sa tingin ko'y nararapat din po yun sa kanila. Quits lang din at napuruhan din naman si Mary. Pakisabi na lang kung magkano ang gusto nyong halaga at kung sakaling gusto nyo kong gatasan at ibibigay ko yun sa inyo. Pero sa oras na maulit pa itong mga pangalipusta ninyo, pasensyahan na lang din po kasi ako naman ang manggagata sa inyo at hindi ako titigil hanggat hindi kayo manuyo. May diin at galit na banta ni Pia bago niya isinakay ang kapatid at inay sa sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. Pero akala ko anak, talagang naging katulong ka lang dun sa mga tan. Yun din kasi ang sinabi ni Madam Ching sa akin sa tuwing kinukumusta kita. At kaya daw madalang kang makapag-contact sa amin nasa ibang bansa ka raw at doon tumutulong kay Senyora. Panimula ng kanyang ina at halos hindi na matanggal ang mga mata sa kanya. Tinapos ko po muna ang pagkukulehiyo ko sa isang universidad sa Maynila. Gastos po yun ng mag-asawang tan. Napakabait po nila dahil sila po mismo ang nag-alok sa akin para makapag-aral. Nang makapagtapos ako, tinanong ako ni Senyor Anton kung ano raw ang gusto kong gawin. Sabi ko sa kanya, hindi ko pa alam. Nang sinabi niya sa akin kung may interest daw po ba ako sa pagiging flight attendant, naantig po ako. Kaya sabi ko, sige yun yung gagawin ko. Nakangiting kwento ng dalaga sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon, anak, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang kahapon lang ang lahat sa akin. Parang dati nasa maliit lang tayong kubo. Naluluhan na sabi ni Delia. Mama naman, alo ni Pia sa nanay niya sa yakap rito. May namuo na ring luha sa kanyang mga mata na pinipigilan niya lang tumulo. Maraming salamat anak. Hindi ko alam kung anong klaseng kabutihan ang nagawa ko noon para mabigyan ako ng anak na katulad ninyo. Ma, maayos nyo kami napalaki ni Papa. Yun po yun. Alam ng Diyos kung ano kayong klaseng mga magulang kaya ganito kaming mga anak mo.
Bumuntong hininga si Pia sabay hawak sa magkabilang kamay ng kanyang ina. Alam kong may guilt kang nararamdaman dahil iniisip nyo na hindi ako dumaan sa pagkadalaga. Nay, wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko. Una pa lang, dahil isa lang ang gusto kong mangyari, ang makaahon sa hirap kasama kayo kapag may tsansa akong makikita at makukuha. Dahil mahal na mahal ko kayo. Pagkasabi ni Pia ng salitang yon, hindi niya na napigilan ang pagbuhos ng kanyang mga luha. Mahal na mahal ka rin namin, ate, sambit ni Mary sabay yakap sa kanya. Yumakap na rin ang nanay nilang si Delia at tahimik na nagsiiyakan. Iyak na naglalaman ng kagalakan at pasasalamat. Lumipas ang 2 linggo simula nung umuwi si Pia, biglang may bisita ang dumating sa kanila. Bisita na hindi nila inaasahan. Ang mag-asawang Tan. Senyora? Tawag ni Pia sa mag-asawang matanda nang pinagbuksan niya ito ng gate. Malalaki ang mga ngiting ibinungad sa kanya ng mag-asawang Tan nang salubungin niya ito. Magandang araw, Pia. Maaari ba kaming tumuloy? Biro ng senyor nang makitang medyo wala pa sa hulog si Pia. Bahagyang natawang dalaga bago tumango sa mag-asawang Tan. Oo naman po. Sorry po at medyo nagulat lang po ako sa biglaan yung pagbisita. Namiss ka namin, iha. Nandito ba ang pamilya mo? Nakangiting tanong ni senyora. Opo, tuloy po kayo. Nang tuluyan ng makapasok sa loob ang mga panauhin, kaagad pinatawag ng dalaga ang kanyang nanay na nasa likod bahay daw at nagtatanim ng kanilang mga gulay. Nay, si Senyor Anton at Senyora Chona, sila po yung mag-asawang Tan na sinasabi ko pong tumulong sa akin. Pakilala ni Pia sa mag-asawa. Taranta namang pinunasan ng nanay ni Pia ang mga kamay nito bago nakipagkamay sa mag-asawang Tan. Ikinagagala ko po kayong makilala, Senyor at Senyora. Mas ikinagagala ka naming makilala. Ang ina ng batang minsan na rin nasa amin. Base kung anong klaseng bata si Pia sa amin noon, ibig sabihin lang noon ay maayos siyang napalaki ng kanyang mga magulang. Komportable nag-uusap ang matatanda habang si Pia naman ay dali-daling naghanda ng merienda. Si Pia lang po ba ang pakay ninyo? Tanong ni Delia sa mag-asawa. Hindi, Delia. May gusto kaming bilhin na rest house. Malapit lang kung nasaan lang din ang rest house ni Ching dahil ibibenta na rin daw yun ng may-ari. Balita ko kasi gahaman ang bibili kaya pinakausapan ko si Ching na bilhin na rin yon. Magkaaway kasi ang dalawa kaya natatawang sagot naman ng senyora. Ayaw kasi ni Ching nang may katabi siyang asungot sa rest house niya. Halakhak ni Senyor Anton. Natawa na rin si Delia sa sinasabi ng mag-asawang Tan. Napagtanto niya na tama nga ang sinabi ng panganay niyang anak na mabuti ang mag-asawa na kumukup dito. Akala ko nga hindi tatagal sa inyo itong anak ko dahil kilala ko si Madam Ching. Medyo may pagka-istrikta. Siguro medyo istrikto nga si ate pero hindi naman siya ganun kasungit. Maaring may kaya kami noon pero hindi kami tinatrato ng mga magulang namin na nandyan ang mga bagay-bagay. Tinuruan nila kami kung paano kumita ng sarili naming pera sa murang edad na tsaka lang kami makakabili ng mga luho namin kapag magsisikap kami. Kaya may pagkakuripot din talaga yung si Ching. Bumuntong hininga si senyora sabay lingon sa mga picture frame ng pamilya ni Pia. Bahagya itong napangiti nang makita si Pia sa mga simpleng larawan na nakapaskil roon. Alam mo, Delia, sana may anak din ako na katulad ni Pia. Kahit isang anak lang. Chona! Mahinahong tawag sa kanya ng senyor. Kalalabas lang din ni Pia galing kusina at nagbitbit ng tray na naglalaman ng mga pagkain nang marinig niya yon mula sa senyora. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya nung kabataan ko pa. Determinado, puno ng pangarap, maalaga at mapagmahal. Kaya nung unang kita ko pa nga lang sa kanya, nagustuhan ko kagad siya dahil mayroon siyang, alam mo yon, yung aura niya. Napakagaan na aura. Kaya yung 8 taon na nasa poder ko siya ay naranasan ko rin kung papaanong maging nanay at pinaramdam niya rin sa akin papaano maalagaan, respetuhin at mahalin ng isang anak. Mahal na mahal ko ang anak mo, Delia.
Naluluhang sabi pa ni Senyora habang sinasabi ang mga salitang yon. Parang may humaplos naman na mainit na palad sa puso ni Pia. Buong buhay niya ring ipagpapasalamat sa Diyos na nakatagpo siya ng mga tao na katulad ng mag-asawang Tan. Kung hindi dahil sa mga ito ay wala siya kung anumang mga bagay ang tinatamasa ng pamilya niya ngayon. Maraming salamat sa pag-aalaga at pagmamahal sa anak ko, Senyora. Alam kong mahal ka na rin ng anak ko. Sa pagtatapos ng kwento ni Pia, napatunayan niya na ang pagsisikap at determinasyon ay susi sa tagumpay. Kahit na hindi madali ang kanyang desisyon na iwanan ang pag-aaral para tulungan ang kanyang pamilya, hindi siya nag-atubiling harapin ang mga hamon na naghihintay sa kanya. Sa pagiging kasambahay sa mag-asawang Tan na siyang ipinagpapasalamat niya sa Diyos dahil doon nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral para mas matulungan pa ang kanyang pamilya. Marami mang hinarap si Pia ng mga pagsubok pero pinatunayan niya na malalampasan niya ang lahat ng yon. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na hindi kailangang matakot sumugal para makamit ang mga pangarap. Kahit na may takot, kailangan nating sumubok at maniwala na kaya nating makamit ang ating mga layunin. Ang pagiging matatag at determinado ay magdadala sa atin sa tagumpay at magbibigay ng inspirasyon sa iba na huwag sumuko sa kanilang mga pangarap. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.